Magandang araw po mga kabarangay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 14, 2025. Sa pagpapatuloy po ng ating aralin dito pa rin po sa Batas Kriminal. Pag-usapan po natin ngayon ang pagkakaiba ng motive at intent in criminal parlance. So how is motive distinguished from intent within the context of criminal law? Mga kabarangay, ang pagkakaiba po ay ito. Ang motive o motive is the one that impels one to act. So, kumbaga, ang motibo po, ito yung dahilan o nag-uudyok kung bakit ginagawa ng isang tao ang isang bagay. Ito po ang motibo o dahilan kung bakit niya ginagawa ang isang bagay. Samantalang po ang intent. Ang intent po is the means by which to commit the act. Ito naman po ang paraan kung paano gagawin ng isang tao ang bagay na nais niyang gawin. So, ang motibo o motive, ito po ang nag-uudyok sa isang tao kung bakit niya ginagawa ang isang bagay. At ang intent naman o intention, ito naman ang paraan na kanyang ginagamit upang maisagawa ang bagay na nais niyang gawin. So yan po ang pagkakaiba. Ang intent o intention is element of the crime. Sangkap po ng krimen. Ang motibo ay hindi. Hindi po ito sangkap ng isang krimen. Halimbawa po, bigyan natin ng konkretong halimbawa. Si A at si B ay parehong nanliligaw kay C. Ang sinagot ni C ay si B. So, siyempre, masama ang loob ni A kay B. Galit siya kay B. Bakit? Sabi niya, kung hindi dahil kay B, siya sana ang sinagot ni C. So, yung kanyang galit kay B, yun ang nag-udyok sa kanya na patayin si B. Ang galit niya, dahil nabigo siya kay C, iyon ang nag-udyok sa kanya na patayin si B. Dahil sa paniniwala niya, kung wala si B, edi sana siya ang sinagot ni C. So, ang motibo niya, patayin si B sapagkat dahil sa kanya, nabigo siya kay C. Ngayon, iniisip niya, paano ko papatayin si B? Abangan, hindi ko siya kayang harapin, patayin sa harap-harapan, abangan ko kaya, o kaya pag nakatalikod siya, o kaya dahil driver ako pag nakita ko sa daan, sasagasaan ko, kung na lang palalabasin kong disgrasya na sagasaan ko. So yun ang intention niya. So pag o kaya dahil matapang siya, hamonin niya ng away, ng patayan. So, ibig sabihin, kung paano niya, anong paraan ang gagawin niya sa pagpatay kay B, yun ang intensyon. So, pwede niya, kung hahamonin niya, ang kaso niya, homicide. Kung pataksil niyang papatayin si B, o sasagasaan niya, dahil hindi niya kayang harapin ito, murder. Kaya po, ang intensyon, na kung saan ito ang paraan upang isakatuparan ang gagawin ni A ay element of the crime because it distinguishes as to what crimes, whether homicide or murder, ang mangyayari sa kanya, ang magiging kasalanan niya. So, ang paraan na gagamitin niya para isakatuparan ang nais ng gawin, ang tawag po natin doon, intent or intention. Ito po ay elemento ng isang krimen because it qualifies the crime into either homicide
or murder, which is an element, the means by which the act is effected by the perpetrator. Ngayon po, ano po ang kahalagahan ng na makita natin ang pagkakaiba ng motibo at saka intensyon? Halimbawa po, nakita ng pulis, nakabulagta si B, patay, walang eyewitness. Paano sila magsisimula ng investigasyon? So, doon sila magsisimula. Sino ba ang may motibo para patayin si B? So, pwedeng si A. Kasi napag-alaman natin na binigo pala siya. Pareho sila nanliligaw kay C at binigo. Sabi kasi ni C, pareho nanliligaw sa akin yan, si B ang sinagot ko. So, ibig sabihin, so far as investigation is concerned, ang motive, ay magiging lead for investigation kung sino yung may kagagawa ng krimen. Pero kung may eyewitness po, halimbawa, nakita ni D, si B o si A na pinatay si B, hindi na kailangan pagtuklasin mo ang motibo. Sapagkat may eyewitness na talagang si A ang pumatay kay B. So mahalaga ang motive kung ito ay magiging lead para matuklasan kung sino ang may kagagawa ng krimen. Sapagkat sa pagsisimula ng investigasyon, titingnan mo sino ba ang may motibo para gawin ang krimen na ito. So yun po ang kahalagahan ng motive. Ang makita mo o kung saan ka magsisimula ng investigasyon, sapagkat alam po naman natin mga kabarangay na wala namang taong gagawa, lalo na halimbawa pagpatay, kung walang dahilan. Kailangan may dahilan siya upang gawin niya ito. At iyon po ang kahalagahan para na malaman natin kung sino ang may motibo. Yan po ang kahalagahan ng motive sa criminal law. So muli tandaan po natin ang pagkakaiba ng dalawa. Intent is an element of the crime, while motive is not. Ang motive po, ang motibo, ang dahilan na siyang nag-uudyok para gawin ang isang tao, ang isang bagay. Samantalang ang intent naman, in reference to motive, ito po yung paraan, the means by which to effect the commission of the act. Ito po yung paraan kung paano isasakatuparan ang balak niyang gawin bilang isang author of the crime. Pansamantala po, mga kabarangay, mga kababayan, bakasan natin ang ating talakayan ngayong araw. Ulit, magandang araw at maraming salamat.